Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ng Los Angeles Lakers at ang Golden State Warriors ay parehong may magkakasunod na talo. Depende nga kung anong oras mo ito mapapanood. Kung early viewer ka ay may tatlong magkakasunod na talo ang Lakers ngayon. Kung tanghali mo na ito mapapanood ay hindi natin alam kung magiging apat na ba ito matapos ang game nila laban sa Spurs o mapuputulan nila ito. Habang ang Warriors naman ay may back-to-back loss at may game din sila maya-maya lamang laban sa number 1 team sa West na OKC Thunder. Sa tatlong magkakasunod na talo ng Lakers ay kapansin-pansin dito ang hindi magandang performance sa third quarter. Sa 3 games na ito ay negative 48 sila mga kaibigan sa third quarter na outscore sila ng Suns ng 18 points, 22 points ang Nuggets at 8 points naman ang Magic sa third quarter lang. So it's either may mali sa kanilang energy level sa second half o kaya naman nakakapag-adjust ang kabilang team sa halftime at hindi sila makasabay sa mga adjustments. Sa third quarter nga nababaliktad ang momentum sa kanila. Habang ang Warriors naman ay madalas na lumamang sila early in the game. Natunaw nga ang 18-point lead nila at 17-point lead sa back-to-back games. Pinangunahan nila ang NBA last year sa pinakamadaming talo sa mga games kung saan lumamang na sila ng mahigit sa 10 points. So problema nga talaga nila ang pag-choke mga kaibigan. Madalas silang mahabol sa fourth quarter. Ilan sa mga obvious na pagkakamali ng Warriors ay ang pilit na pagpapalaro ng 12 players dahilan sa pagkakasira ng rhythm ng ilang players na mainit ang simula. Andun din ang mahabang pahinga ni Stephen Curry patungo sa fourth quarter at basically sa rotation nga ng players ang problema nila. Ang dami nga nilang rotational players to the point na pinipilit na minsan ang coaching staff na mabigyan ng lahat ng ito ng minuto na nagre-resulta sa up and down na momentum throughout the game. So both Lakers and Warriors ay may mga trabaho na kailangan gawin para sa kanilang team upang makabalik sila sa winning ways. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang ang Philadelphia 76ers naman ay bumagsak na nga ang record sa 3 wins and 13 losses. Yan nga ang second worst record sa East sa likod lamang ng Washington Wizards na may 12 sunod na talo na. At mamaya ay may game pa nga sila laban sa malakas na team ng Houston Rockets. So hindi din talaga malabo na bumagsak pa sila sa 3 wins and 14 losses. Sa game mamaya ay out pa din nga si Paul George at Joel Embiid dahil sa kanilang mga injury sa tuhod. Ganun pa man ay nangako nga si PG na babawi sila at babalik na rin nila ang season na ito 100% nga daw. Sa ngayon, si Paul George ay nananatiling nakaupo lamang sa sidelines. Kailangan niya nga muna na makapaglaro bago mangako lalo na't isang rookie ang nangunguna sa kanilang team ngayon. Ayon nga sa mga fans ay nangako nga daw si Paul George subalit si McCain ang nagtatrabaho. Si PG ay may average lamang sa season na ito ng 15 points, 5.4 rebounds and 4.8 assists per game at may kontrata siya na 4 years $212 million so 53 million per year. At base sa mga stats sa pinapakita niya ngayon ay mukhang lugi yata ang Sixers dito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?